Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 7 February 2024. Nandito na tayo sa aklat ng mga awit. Panimula. Basa. Panimula, ang aklat ng mga awit ay himnaryo at aklat panalangin ng Biblia. Ito ay sinulat ng iba't ibang manunulat sa loob ng mahabang panahon. Ang mga awit at mga pananalangin ito ay tinipon at ginamit ng bansang Israel sa kanilang pagsamba hanggang sa isama ang mga ito sa kasulatan. Maraming uri ang mga tulang ito, mga awit ng pagpupuri at pagsamba, mga panalangin ng paghingi ng tulong, pag-iingat, pagliligtas at kapatawaran, mga awit ng pasasalamat sa mga pagpapala ng Diyos at mga kahilingan para parusahan ang kanilang mga kaaway. Ang mga panalangin ito ay dalawang uri. Ang pampersonal na panalangin ay naglalarawan ng nakatagong damdamin ng isang tao, samantala ang pambansang panalangin ay kumakatawan naman sa pangangailangan at damdamin ng buong sambayanan ng Diyos. Marami sa mga awit na ito ay pinapaniwala ang kinatha at inawit ni Haring David mula sa iba't ibang panahon ng kanyang buhay. May mga pagkakataon na nakasaad sa mga awit na ito ang mga ginamit na instrumento at pamamaraan ng pag-awit ginamit ni Jesus. Ginamit ni Jesus ang mga awit, binanggit na mga sumulat ng mga aklat sa bagong tipan at naging mahalagang aklat para sa pananambahan ng mga Kristiyano buhat sa simula. Nilalaman. Ang 150 awit ay hinati sa 5 pangkat. Mga awit, chapter 1 hanggang chapter 42, mga awit, chapter 42 hanggang 72, mga awit, chapter 73 up to chapter 89, mga awit, chapter 90 up to 106, mga awit, 107 up to chapter 150. Ganon kadaming chapters ang mga awit guys. Kaya siguraduhin nyo ng mahaba-habang orasan ito ng pagbabasa. Unang aklat, mga awit, chapter 1 to chapter 41, to verse, unang aklat, yung nilalaman guys na unang aklat, mga awit up to, mga awit, chapter 1 up to chapter 41. Pero ang babasahin lang natin kung ano lang yung kaya nating basahin. Ang tunay na kagalakan. Mga awit chapter 1 verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod. Guys, maganda siguro tong yung prayers nila. Kasi parang prayers tsaka singing at tsaka awit natin itong nandito sa mga awit. So maganda siyang prayers, gayahin natin tsaka dugtungan na lang natin ng pansarili natin. Okay, nandito na tayo sa chapter 1. Ang tunay na kagalakan, unang 1 verse 1. Nandito tayo sa mga awit chapter 1 verse 1. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga ng takdang panahon. Guys, yung libro ko habang tumatagal, ang dami ng patsi-patsi Kaya minsan di mabas. Na siya, naninilaw na sa kalumaan. Ano kaya to? Ayaw na matanggal Okay, ulitin ko lang ha.
Mga awit, chapter 1, verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip kasihan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Verse 4, hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipahangin ng isang nagtatangay. Verse 5, sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan, siya ay ihiwalay sa grupo ng mga banal. Verse 6, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Mga awit, chapter 2, ang haring pinili ni Yahweh. Mga awit, chapter 2, verse 1, bakit nagbabalak maghimagsik ang mga bansa? O katulad nito, hindi na siya talaga. Mahirap na siya kasi manipis nga. Bakit? Okay. Ang haring pinili ni Yahweh. Mga awit, chapter 2, verse 1, bakit nagbabalak maghimagsik ang mga bansa? Sa sabuatan nilang ito'y anong kanilang mapapala? Verse 2, mga hari ng lupa'y nagkasundo at sama-samang lumalaban, hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Verse 3, sinasabi nila, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos, dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Verse 4, si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. Verse 5, sa tindi ng kanyang galit sila'y kanyang binalaan, sa tindi ng puot sila'y kanyang sinabihan. Verse 6, doon sa Zion, sa bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. Verse 7, ipahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Verse 8, hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay maipapamana ko. Verse 9, dudurogin mo sila ng tungkod na bakal, tulad ng palayok sila'y magkakabasag-basag. Verse 10, kaya't magpakatalino kayo mga hari ng mundo, ang babalang ito'y unawain ninyo. Verse 11, paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak. Verse 12, yumukod kayo't magparangal, baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Nandito na tayo sa awit chapter 3, panalangin sa umaga. Awit ni David nang siya'y tumatakas mula kay Absalom. Awit chapter 3, verse 1, O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Verse 2, ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, ay di mo tutulungan sila. Tayo sa awit chapter 3, verse 3, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang, binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Verse 4, tumatawag ako kay Yahweh at humingi ng tulong, sinasagot niya ako mula sa banal na bundok sila. Verse 5, ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi, si Yahweh ang tumitingin. Verse 6, sa maraming kalabay di ako matatakot, magsipag-abang man sila sa aking palibot. Verse 7, Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako, parusahang lahat mga kaaway ko, kapangyarihan nila ay iyong igupo. Verse 8, si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong bayan sila. Bukas na itong chapter 4, guys. Manalangin sa gabi. Kaya pala maabot ng 150 chapters. Ito maiiksi lang naman eh. Pero ngayon kasi hindi, medyo hindi pa maganda yung pakiramdam natin. Everyone, God bless.